Kabanata 961. Kagagaling lang niya sa isang sakit kaya pinayuhan siyang huwag magalit o mahulog sa pagkabalisa o pangangati. Pero pagkatapos na lokohin ni Thomas, si Wise ay galit na galit at irritable, at ang kanyang katawan ay natural na nalulula. Ang mga bagong pinsala at mga lumang pinsala ay sumabog ng buo. Namutla ang mukha ni Wise at malapit nang mawala ng malay. Tinuro niya si Thomas at hindi niya magawang pag-alitan kahit gusto niya. Anong silbi ng pag-alitan mo siya? Siya ang nagkusang manggulo ng iba. Kung handa siyang aminin ang pagkatalo at magpasakop sa mabigat na lakas ni Thomas, hindi siya haantong sa ganito. Natalo si Wise at mailalarawan lamang ito sa 3 salita. Ayaw sumuko. Sa pagharap sa iba, maaari pa rin siyang lumaban kung ayaw niyang sumuko. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang lumaban dahil si Thomas ang taong kinakaharap niya ngayon. Hindi alintana ang pagkakaroon nito ng mental na lakas o pisikal na lakas, si Wise ay hindi gaanong kakayahan kaysa kay Thomas. Sa huli, kahit ang kanyang pinagkakatiwalaang mga subordinate ay nagtaksil sa kanya at si Wise ay tuluyang natalo. Master Centipede, pasensya na, hindi ako makakapunta sa Central City para tulungan ka. Sa isang putok, nahulog si Wise sa lupa. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at nauwi ito sa pagdaloy sa lupa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naisip pa rin ni Wise si Master Centipede. Kung si Draco ay kasing tapat niya, hindi siya natalo. Punong tagapamahala. Isang grupo ng mga tao ang sumugod at pinalibutan si Wise. Nang makita ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Wise, napabuntong hininga si Thomas, bakit niya ginagawa ito muli sa kanyang sarili. Bilasan mo at ipadala mo siya sa ospital, mahinang sabi ni Thomas. Mabilis na binuhat ng kanyang mga nasasakupan si Wise, inilagay sa stretcher at hinaila siya palabas ng bulwagan. Kabalintunaan, orihinal na inihanda ni Wise ang stretcher na ito para kay Thomas. Tinabi niya na si Thomas ay makakatagpo ng isang malaking pag-urong sa kanyang buhay ngayon. Gayunpaman, siya pala ang samukalang ng dugo at nahimatay. Kitawa-tawa lang ang kinalabasan. Ang stretcher ni Wise ay hindi inihanda para kay Thomas, ngunit para sa kanyang sarili. Nabalot siya ng galit at namatay sa atake sa puso. Nang makitang dinadala si Wise, lumapit si Emma at nagtanong, maliligtas pa ba siya? Napabuntong hininga si Thomas. Ayon sa kanyang professional medical judgment, si Wise ay patay na at hindi siya mailigtas kahit na pumunta siya sa ospital. Sa katunayan, hindi pinatay ni Thomas si Wise, ngunit si Wise ang nagpakamatay. Kung tutuusin, hindi man lang siya ginalaw ni Thomas mula simula hanggang matapos. Hindi alintana, patay na si Wise. Namatay siya dahil sa kanyang makitid na pag-iisip. Si Wise ay napakatalino, mas matalino kaysa sa sinumang karaniwang tao. Ito ay ginawa sa kanya na napaka-proud, ngunit sa harap ni Thomas, siya ay nabigo ng paulit-ulit, at iyon ay talagang hindi katanggap-tanggap sa kanya. Ang paulit-ulit na galit ay tuluyang naging dahilan ng kanyang pagsabog. Si Wise ay nabalisa ang kanyang sarili sa kamatayan. Para sa mga ganitong pagkakataon, ang mga taong malamig ang loob ay tila nabuhay ng mas matagal. Kaya naman ang pagiging cold-hearted ay hindi naman isang masamang bagay kung minsan. Ituloy natin ang Live Lapidary, sabi ni Thomas. Ang isang bayani ay magpapahalaga sa buhay. Hindi maganda ang pakiramdam ni Thomas nang makita niya ang kapalaran ni Wise. Ang lahat ay pahalagahan ng gayong matalino at tapat na talento. Sayang lang at hindi nabigyan ng pagkakataon ni Wise ang sarili at pinilit niyang harapin si Thomas. Kung sinunod niya ang sinabi ni Master Centipede na pumunta sa Central City ng mas maaga, hindi siya mapupunta sa ganoong estado. Medyo nalungkot si Thomas sa kanyang puso dahil sa pagkawala ng ganoong talento sa ganitong paraan. Ang Live Lapidary ay patuloy na nagaganap. Maliit na episode lang ang nangyari. Maliban kay Thomas, ang iba ay hindi masyadong nagmamalasakit dito. Nakatuon lang ang lahat sa Live Lapidary na nagaganap. Ang mga matataas na opisyal at celebrity na ito ay naging katulad na lamang ng mga ordinaryong sibilyan na pumunta para bumili ng mga gulay sa farmer's market. Sila ay nakikipaglaban ng desperado upang bilhin ang bawat piraso ng magaspang na bato. Ang kasakiman ng kalikasan ng tao ay ganap na ipinakita sa sandaling ito. Dahil dito, nabawi ng Stellar Jewelers ang pangunahing puhunan na ginamit sa pagbili ng mga magaspang na batong ito at kumita rin ito ng malaki. Ang Live Lapidary ay nasa tuktok nito. Maliban sa mga taong nasa eksena, tumaas ang sigla ng mga taong nanunood sa harap ng screen.
Mula noon, ang bawat kaganapan na nangyari bago ang live na lapidary ay siksikan at umaakit ng isang buong bahay na paglahok. Ang mga manunood mula sa buong Southland District at maging ang buong bansa ay lumahok sa live broadcast event na ito. Ito ay isang makasaysayang sandali. Ang pangunahing salita na Stellar Jewelers ay nirerango ang number 1 sa listahan ng mainit na paghahanap at ang reputasyon nito ay biglang nalampasan ang iba pang mga luxury jewelry company. Sa pagkakataong ito, matatag na itinatag ng Stellar Jewelers ang sarili sa Southland District. Hindi lamang iyon, ang Stellar Jewelers ay naging napakakilala sa buong bansa at maging sa buong mundo. Mula ngayon, ang tatak ng Stellar Jewelers ay kilala na ng lahat. Itinaas ni Thomas ang kasikatan ng Stellar Jewelers sa langit. Habang nakatingin siya sa masigasig na mga tao, ngumiti si Thomas, umiling, at mag-isang lumabas ng bulwagan. Siya ay isang taong nasiyahan sa pag-iisa at hindi mahilig makisali sa mga ganitong okasyon. Marahil, pagkatapos ng live broadcast event na ito, siya ay magre-retiro sa bukid at hindi nalalahok sa anumang aktibidad ng Stellar Jewelers. Kung tutusin, sa pagtingin sa sitwasyon ngayon, wala nang makakapagbanta sa katayuan ng Stellar Jewelers. Ang Stellar Jewelers ay naging isang tunay na tycoon sa industriya nito. Kabanata 962. Sa Central City, si Kelvin Davidson, na kilala ng iba bilang Master Centipede, ay nasa kanyang marangyang opisina na matatagpuan sa iconic na gusaling. Nakaupo sa leather na sofa at may hawak na sigarilyo sa kanyang kamay, tinitigil niya ang nasa harapan niya gamit ang kanyang mga mata na may hamkag. Casual niyang ibinato ang kanyang cellphone sa lupa. Kasabay nito ang mga upos ng sigarilyo sa sahig. Nagpakita rin ito na hindi niya alam kung ilang sigarilyo ang kanyang hinihit at kung gaano katagal na siya naninigarilyo. Noon, kahit gaano pa kakulit ang mga bagay, sapat na ang isang sigarilyo para pakalmayan siya. Walang bagay na hindi niya mapalampas sa isang sigarilyo. Kung may bagay na talagang bumabagabag sa kanya, humihit-hit siya ng 2 sigarilyo. Ngunit ngayon, matapos humitit ng 1 dosina o 20 sunod-sunod na sigarilyo, hindi na kayang pagalingin ni Master Centipede ang sakit sa kanyang puso dahil lang sa namatay ang kanyang pinakamamahal na anak. Nang matanggap ang masamang balita ng malagim na pagkamatay ni Wise, naramdaman ni Master Centipede na gumuho ang kanyang buong mundo. Wala siyang anak at may 3 anak. Kahit na ito ay isang master-apprentice na relasyon sa pangalan, sa katunayan, ito ay naging isang ama-anak na relasyon. Ang kanyang 3 anak ay talagang puso ni Master Centipede. Si Wise ang paborito niyang anak. Si Wise ang kanyang bunsong anak at siya ay napakatalino. Lalo na nagustuhan siya ni Master Centipede. Sa pangkalahatan, hindi siya papayagang pumunta sa lahat ng mapanganib na lugar. Halimbawa, ang kanlurang baybayin. Sa mga taong ito ng pakikipaglaban sa kanlurang baybayin, mas gugustuhin ni Master Centipede na ipagsapalaran ang sarili niyang buhay sa halip na isama si Wise. Natatakot siya sa mga panganib na maaaring makaharap ni Wise. Naisip niya, kung isinama ko si Wise at ipinaalam sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan kanina, marahil ay hindi na paulit-ulit na gagawin ni Wise ang mga kalokohang bagay. Hindi siya hahantong sa ganoong kapalaran. Ang pagpapalayaw sa isang bata ay kapareho ng pananakit sa isang bata. Ito ay kung ano ang nangyari sa isang kaso tulad nito. Dinala ni Master Centipede ang 2 pang anak upang magtrabaho ng husto sa kabisera, kung saan ang mga panganib ay nakatagpo nila sa bawat sandali. Dahil napaka-insecure ng lugar, nagpasya si Master Centipede na huwag hayaang pumunta si Wise, ngunit hayaan si Wise na pumunta sa medyo ligtas na Southland District. Sa katunayan, wala talagang panganib sa Southland District. Kahit kailan ay walang gumawa kay Wise. Pinilit ni Wise ang kanyang sarili na mamatay sa huli. Ang pag-iisip nito ay nagdulot ng sakit sa puso ni Master Centipede. Naisip niya, kung dinala niya si Wise sa kabisera mula pa sa simula, ganoon din kaya ang magiging kapalaran niya. Sa ngayon, huli na ang lahat. Natapos ang paninigarilyo niya. Napakasakit para kay Master Centipede ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Hindi na niya kinalma ang sarili at ibinagsak ang kamao sa mesa. Kung hindi dahil sa hindi kanais-nais na mga kondisyon, agad siyang sumugod sa Southland District para ipaghiganti si Wise. Thomas, wala akong hinaing at sama ng loob sa iyo, ngunit pinatay mo ang aking anak sa kamatayan. Hindi kita bibitawan ng madali. Wala akong pakialam kung ikaw ang Diyos ng digmaan.
Hanggat kaya kong patatagin ang sitwasyon sa Central City, wala akong pakialam kahit na may 10 Gods of War na naghihintay sa akin. Ang Central City ay isang lugar na may malaking konsentrasyon ng kapangyarihan at pera. Sa Central City, kahit na ang Diyos ng digmaan ay hindi madaling ilagay ang sitwasyon sa ilalim ng kanyang kontrol. Napakaraming tao na mas kagalang-galang kaysa sa Diyos ng digmaan. Hanggat mapapatatag ni Master Centipede ang sitwasyon sa Central City at maghanap ng koneksyon sa isang maimpluwensyang tao, magkakaroon siya ng lakas na harmony ng Diyos ng digmaan. At ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay. Biglang may 3 malinaw na katok sa pinto. Pasok ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad na babae na may nakapusod. Mula sa kanyang kaakit-akit na anyo, mukha siyang may kakayahang babae sa kanyang late 20s. Siya si Laura, ang pangalawang anak na inampon ni Master Centipede. Siya rin ang pangalawang apprentice ni Master Centipede at kapatid din ni Wise. Master, babalik na po ako. Si Laura ay kalmado gaya ng dati, kahit na nakita niya ang upos ng sigarilyo sa buong sahig at si Master Centipede sa matinding paghihirap. Kabanata 963. Sige. Hindi man lang siya nilinggan ni Master Centipede. Nagsindi siya ng pani bagong sigarilyo at nagsimulang manigarilyo. Pagkaraan ng ilang sandali, si Master Centipede ay tila walang patutunguhan, Wise was dead. Ito ay isang talagang mabigat na katotohanan. Pero, nanatili pa rin si Laura sa kanyang kalmadong-kalmado. Ang kanyang puso ay kasing tigas ng bato at malamig siyang tumugon, si Wise ay naging masyadong mapagmataas at makitid ang isip dahil sa kanyang sariling mga talento. Madali niyang haharapin ang mga ordinaryong kalaban. Ngunit tiyak na mamamatay siya kapag nakatagpo siya ng talagang malakas na kalaban. Matagal ko nang nakitang mangyayari ito. Sa katunayan, matagal na niya itong nakita. Mamantong hininga si Master Centipede, winuwagayway ang komento at sinabing, pag-usapan muna natin ang tungkol sa negosyo, ano ang tugon ng pamilya Martin. Sabi ni Laura, ang pamilya Martin ay handang tumulong lamang mula sa anino ngunit hindi lantaran. At the same time, humingi sila ng 30% dividend. 30%. Mapait na ngumiti si Master Centipede, halatang nagsasagawa ng daylight robbery ang pamilya Martin na ito. Parang daga, nagbaka sakali lang siyang magtago sa dilim at magpaplano sa mga tao. Siya ay hindi kailanman nang ahas na kumilos ng matatag at lantaran. Lahat ng sama ng loob ay mahuhulog sa amin. Nang magawa iyon, nangangahas silang humingi ng 30% na dibidendo na talagang isang walang kapaparakan na bagay na gawin. Galit na galit si Master Centipede. Bukod sa ginampanan niya ang papel ng masamang tao, hindi siya makakakuha ng malaking kita mula sa pakikipagtulungang ito. Siya ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang mga kaaway na naghihiganti sa kanya at siya ay tunay na nagsawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Laura, Guro, hindi gaanong maraming tao ang handang tumulong sa amin ngayon. Sa totoo lang, wala tayong magagawa kundi magbayad kung humingi sila ng 60% o 70% na dibidendo, lalo pa itong 30% na dibidendo. Talagang walang mag-aalok sa kanila ng tulong kung hindi sila nagbabayad ng dibidendo. Kinagat ni Master Centipede ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, pumunta ka ulit sa pamilya Martin at sabihin sa kanila na handa akong ibigay sa kanila ang 30% na dibidendo. Kailangan kong manindigan ng matatag, patatagin ang sitwasyon, at gamitin ang kapangyarihan ng pamilya Martin para magkaroon ng tatag sa Central City. Ang kanyang kumpanya ay maaari lamang maging mas malakas sa ganitong paraan. Pagkatapos lang, makakapaghiganti ako, Wise. Kasabay nito, sa lumang villa sa Southland District, ang pamilya ni Thomas ay nakaupo sa paligid ng hapagkainan at masaya na magkasama. Tuwang-tuwang sinabi ni Harvard, Thomas, talagang kahanga-hanga ka. Namangha ka sa mundo sa pamamagitan ng paglipol kay Wise sa isang napakatalino na gawa. Lahat ay gumagana sa aming pabor ngayon. Ang Stellar Jewelers ay naging #1 company sa industriya ng alahas ng Southland District. Lahat kayo ay makakaupo lang at makapagpahinga at kumita ng toneladang pera nang walang ginagawa. Kinuha ni Emma ang usapan at sinabing, pero masama ang kutob ko kay Draco. Siya ay nagtaksil sa kanyang Panginoon at kumilos sa napakasamang paraan. Hobby, hindi ka dapat makihalubilo sa mga ganyang tao sa hinaharap. Tumango si Thomas at sinabing, I only cooperated with him this time, and I don't intend to hire him.
Dahil sa sinabi niyan, kung hindi siya ang naging whistleblower at nagtiwala sa akin, hindi sana namin mapapabagsak si Wise ng ganoon kasmooth sa pagkakataong ito. Tanong ni Harvard, kung gayon, paano mo hinahawakan si Draco ng pribado? Sinabi ni Thomas sa isang patag na tono, bueno, binigyan ko siya ng 10 milyong dolyar. Pagkatapos nito, wala na akong gagawin sa kanya. Hindi tulad ng dati niyang kalagayan, masama ang pakiramdam ni Thomas ngayon. Nawala ang kanyang mapagpasyahan at matalim na tingin. Nagpalitan ng tingin sina Harvard at Emma at naramdaman nilang may mali. Tanong ni Harvard, Thomas, bakit kakaiba ang ugali mo ngayon? Umiti si Thomas at umiling, medyo pagod lang ako. Pagkasabi niyo na inilapag niya ang kanyang mga kubyertos. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, mamantong na nga si Tom Noss at sinabing, dahil naruroon ang lahat ngayon, may gusto akong ipahayag. Naghahanda akong talikuran ang posisyon ng purchasing manager sa Stellar Jewelers. Ano? Nang marinig ito, lahat ng nasa mesa ay natulala. Napakaraming tao ang nag-aaway sa posisyong ito, pero kusang loob na isinusuko ito ni Thomas. Bakit? Kabanata 664. Napatingin ang buong pamilya kay Thomas, hindi naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Inilapag ni Harvard ang kanyang mga chopstick at sinabing, kumalma ka Thomas. Magaling ka sa iyong kasalukuyang trabaho. Mataas ang sahod mo at wala kang kailangang gawin. Bakit ka biglang nagre-resign? May mali ba sa trabaho mo? Nagbigay din ng payo si Felicia. Pwede mo akong kausapin kung may problema ka, Thomas, huwag kang mag-resign ng biglaan. Hindi naging madali ang pag-alis ng chismis tungkol sa pagiging maingat mong tao. Ang iyong pagbibitiw ngayon ay magpapakita ng masama sa iyong reputasyon. Tumingin si Harvard kay Thomas mula sa kabilang mesa. Hindi siya nasiyahan. Isang himala na naabot ni Thomas ang ganoong taas sa kumpanya. Bakit biglang gusto niyang mag-resign? Niyon ay medyo irresponsible para sa kanya bilang isang tao, hindi ba? Napangiti si Thomas nang matanggap niya ang magiliw na payo mula sa kanila. Ngunit ang sagot niya ay, pagod na ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, idinagdag niya, higit pa rito, hindi lamang ako humihinto bilang isang manager ng pagbili, kundi pati na rin. Napatingin ang lahat kay Thomas Mayo. May ibang posisyon si Thomas bukod sa purchasing manager. Walang nakakaalam nito. Ano pa ang kanyang ire-resign? Huminto si Thomas at hindi natapos ang kanyang pangungusap. May isa pang posisyon na hawak ni Thomas na mas mataas kaysa sa posisyon ng isang purchasing manager. Ngunit binalak din ni Thomas na magbitiw sa posisyon na iyon. Busog ako ngayon. May lakad ako. Tumayo si Thomas at umalis. Lumabas siya ng bahay at gumala ng walang patutunguhan. Napadpad siya sa tabi ng ilog at naupo habang nakatingin sa asul na langit. Ang kasalukuyang Southland District ay unti-unting umuunlad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Kahit na umalis si Thomas tulad ng dati, ang Southland District ay magpapatuloy ng positibong pag-unlad. Tatay, Scott, Tio Ben, pagod na ako. Gusto ko lang huminto at magpahinga sandali. Iniisip mo bang kusa ako? Ang 5 taong pakikipaglaban sa kanlurang baybayin ay hindi nagparamdam kay Thomas ng pagod. Ngunit sa wala pang kalahating taon ng pagbabalik sa Southland District, nakaramdam siya ng pagkasunog. Nandito lang siya dahil dito niya nahanap ang bahay niya. Nais lamang ng kasalukuyang Thomas na magkaroon ng isang mapayapang buhay sa isang mainit na maliit na tahanan at lumayo sa lahat ng mga hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, ang mga bagay na nauugnay kay Wise. Dumating si Emma mula sa likuran ni Thomas at umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay isinandal niya ang ulo sa balikat nito. I'm sorry, honey. Napatingin si Thomas sa kanya. Bakit ka humihingi ng tawad out of the blue? Sabi ni Emma, iniisip ko iyon at napagtanto kong lahat kami ay naging malupit sa iyo pagkatapos mong bumalik mula sa larangan ng digmaan. Minamaliit ka namin, hinamak ka, at kinasusuklaman ka namin. Pero hindi ka man lang nagreklamo. Kung ibang tao, matagal na niya akong hiniwalayan. Bukod dito, lahat ay salamat sa iyo na ang pamilya Hill ay nakayanin at nalampasan ang hadlang na ito. Sobra mong sinusuportahan at tinutulungan ng aking mga magulang, si Harvard at ang aking sarili, na nagpaparamdam sa amin na ligtas at masaya. Pero nasanay na kami at tinanggap na lang namin. Masyado kaming umaasa sa iyo, kung wala ka, wala kaming ideya kung paano magpatuloy sa pamumuhay. Ito ay talagang medyo katawa-tawa. I'm sorry,
honey. All this while, we were only on the receiving end, pero hindi nagbigay. Kinailangan mong tiisin ang lahat ng panggigipit at tuluyan naming binaliwala ang iyong nararamdaman. Dapat pagod ka na, no? Sa ganoong asawa, ano pa ang mahihiling ng asawa? Talagang napagod si Thomas Mayo. Pero kahit anong pagod niya, kasama ang isang asawang tulad ni Emma sa tabi niya, nahanap niya pa rin ang mga sandaling sweet. Niyakap niya si Emma. Mahal. Oo. Kung abandonahin ko ang lahat ng mayroon ako at bumalik sa pagiging isang normal na mamamayan, makakasama ka pa rin ba? Ito ay isang tanong na napakahalaga kay Thomas. Umiti si Emma kay Thomas. Nung kakabalik mo lang, wala ka na. Iniwan ba kita? Sa loob ng 5 taon, ikaw ay nasa larangan ng digmaan upang ipaglaban ang bansa at namuhay akong mag-isa. Naisip ko na bang makipaghiwalay? Kabanata 965. Tamang-tama ang sagot nito sa kanya. Tiyakap ni Thomas si Emma ng mahigpit. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang telepono ni Thomas. Kinuha niya ang phone niya at binasa ang message. Ang target ay masusing na imbestigahan, bumalik sa lalong madaling panahon. Ito ay isang mensahe mula kay Angus Mason, kapitan ng puwersa ng pulisya. Tila may ilang pag-unlad sa pagsisiyasat ng pamilya Dawson. Napabuntong hininga si Thomas. Mukhang matatagalan pa bago ako makapagpahinga. At least kailangan kong tapusin ang nasa kamay ko. Itinabi ni Thomas ang kanyang telepono at sinabing, kailangan kong pumunta at asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay ngayon. May kaugnayan ba ito sa kumpanya? Hindi. Pagkatapos ano? Walang ideya si Thomas kung paano sasabihin kay Emma ang tungkol dito. Nakita ni Emma kung gaano ka-conflict si Thomas at sinabi niya, okay lang kung hindi comfortable para sa iyo na pag-usapan ito. Pero please stay safe, honey. Sige. Tumayo si Thomas at umalis. Nilinggan niya si Emma nang nasa kalagitnaan na siya ng pag-alis at sinibang, bigyan mo ako ng oras, mahal. Sasabihin ko sa iyo ang lahat sa lalong madaling panahon. Umalis na siya nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Inaplos ni Emma ang kanyang buhok. Lahat. Ano ang pinag-uusapan niya? Bilang kanyang asawa, matagal nang alam ni Emma kung gaano kahiwaga si Thomas. Lagi siyang nawawala at naka-off din ang phone niya kapag nawala siya. Walang ideya si Emma sa kanyang ginagawa. Palagi niyang nararamdaman na may ibang pagkakakilanlan si Thomas bukod sa purchasing manager. Gusto niyang tanungin si Thomas, ngunit sumuko na siya. Dahil tumanggi si Thomas na sabihin kay Emma, tiyak na nasa masamang lugar siya para gawin iyon. Si Emma naman ay naniwala kay Thomas. Kahit anong posisyon o pagkakakilanlan mayroon si Thomas, asawa pa rin niya ang nagmamahal sa kanya ng kaunti. Diyon ay isang katotohanan na hinding-hindi magbabago. Sa kabilang panig, sumugod si Thomas sa punong tanggapan ng pulisya at nakipagkita kay Angus Mason. Nagbunga ang investigasyon sa target. Oo. Inilabas ni Angus ang lahat ng mga file at inilagay ang mga ito para tingnan ni Thomas. Keto na, punong opisyal na namamahala. Dati hiniling mo sa amin na imbestigahan ang motibo ng mag-amang Dawson. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, makokumpirma namin na ang kanilang layunin sa pagkakataong ito ay isang 22 taong gulang na estudyante si Gabriel Frost. Tinanong ni Thomas, paano mo nalaman iyon? Ipinaliwanag ni Angus, una sa lahat, maganda ang naging reaksyon ni Gabriel Frost sa paggamot noong nakaraang isyo ng gamot. Matapos uminom ng gamot mula kay Brad Dawson, hindi siya nagkaroon ng anumang side effect. Siya ay puno ng enerhiya sa halip na nangangahulugan na ang kanyang konstitusyon ang gusto ni Brad. Ayon sa aming mahigpit na pagbabantay sa mag-ama ni Dawson, nalaman namin na binibigyang pansin din nila si Gabriel Frost. Iyon mismo ay kainahinala. Sa tingin ko, maaaring kumilos ang mag-amang Dawson kay Gabriel anumang oras. Naayos ko na ang ilang pulis na protektahan si Gabriel 24 na oras sa isang araw mula sa mga anino. Tumango si Thomas, sang-ayon sa desisyon ni Angus. Gayunpaman, mula sa kung ano ang maunawaan ni Thomas tungkol kay Brad, ang matandang iyon ay hindi kailanman gagawa ng anumang mababang antas na mga pamamaraan. Nakalulungkot sabihin na ang pagpapadala ng isang tao upang protektahan si Gabriel ay maaaring maging ganap na walang silbi. Tanong ni Thomas, any information of what Gabriel Frost is doing recently? Tumango si Angus, nagsagawa kami ng research at nalaman na napakalapit niya kay Brad Dawson kamakailan. Oh, kaya ganyan.
Tinabi ni Angus kay Thomas ang lahat ng nangyari. Nang maunawaan ang sitwasyon, kumunat ang noo ni Thomas. Talagang iyon ang inaasahan ni Thomas. Pinaplano ni Brad Dawson na harapin si Gabriel sa isang paraan na mas pangit pa kaysa dati. Kabanata 966. Library, Pharmaceutical University. Brand ang pagpasok ni Thomas Mayo, dumaan siya sa mga hanay ng mga upuan, at sa wakas ay umupo sa upuan sa tapat ng isang batang lalaki na may suot na salamin. Nang hindi itinaas ang kanyang ulo, sinabi ng bata, "Pasensya na kapwa estudyante, may nakaupo na dyan sa upuan. Umanap ka na lang ng iba." Mahinang sinabi ni Thomas, "Gusto ko lang makipag-usap sa iyo, Gabriel Frost. Hindi ako magtatagal." Ang batang lalaki na may salamin na nakaupo sa tapat ni Thomas ang target, si Gabriel Frost. Out of curiosity, inangat niya ang ulo niya at tumingin. Napansin niyang si Thomas iyon at saglit siyang natigilan, pero ngumisi siya. At dito ko naisip kung sino iyon. Si Mr. Mayo, ang purchasing manager mula sa Stellar Jewelers. Alam mo kung sino ako. Of course, the other time you were here, you caused such a big racket in our university. Paanong may taong hindi ka kilala? Si Brad Dawson ay dating inilantad sa publiko ni Thomas. Nauwi siya sa pagpapalis ng principal at ng iba pang bahagi ng paaralan. Kung iisipin, nagdulot nga siya ng malaking kaguluhan noon. Sinabi ni Thomas, "Napatunayan na hindi ako nagkamali tungkol sa nangyari noon." Tumango si Gabriel Frost. Hindi maitikaila na maraming estudyante ang nagkasakit noon. Siguradong may mali sa gamot. Maging ang dating principal ay ipinaliwanag sa lahat ang dahilan ng insidente. Pero, tinitigan niya si Thomas. "Hindi ako naniniwala." "Hindi naniwala." Tinanong ni Thomas, "Ano ang hindi mo pinaniniwalaan?" "Hindi ako naniniwala sa iyong pagkatao," sabi ni Gabriel Frost. "I found out later on na hindi kasalanan ni Mr. Dawson. Talagang gusto niyang bigyan kami ng gamot para sa aming kapakanan. Wala ring mga isyu sa mga reseta ni Dr. Dawson. Ang kasalanan ay nasa kumpanya ng parmasutiko." Napatunayan na rin simula ng arestuhin ng mga pulis ang direktor ng pharmaceutical company at nagkasala siya bilang kinasuhan. Ngunit sa kabilang banda, mabuti naman si Dr. Dawson. Ito ay nangangahulugan na walang mga isyu sa Mr. Dawson. Napailing si Thomas habang tumatawa ng mapait. Walang ginawa ang pulis kay Brad, hindi dahil inosente siya, kundi dahil hindi pa oras. Inisip ng batang ito na ang mundo ay isang mas simpleng lugar kaysa dito. At the same time, tinuro ni Gabriel si Thomas at sinabing, "Nahiya ako sa inasal mo." Ha? Sa tingin mo ba mapapabagsak mo si Mr. Dawson sa pamamagitan ng pagpili sa isang kahinaan niya? Hehe, masyado kang walang muwang. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan sa hustisya sa mundong ito. Thomas Mayo, ikaw ay isang walang prinsipyong negosyante na nasa lahat ng uri ng kasamaan para kumita. Ipinapayo ko sa iyo na magbukas ng bagong dahon at itigil ang pagkakaroon ng masamang intensyon kay Mr. Dawson. Si Thomas ay walang imak. Ano ang mali sa mga kabataan ngayon? Sinusubukan lamang ni Thomas na maging mabait, sinusubukang ipaalala sa kanya na huwag malinlang. Ngunit tumanggi pa rin si Gabriel na maniwala sa kanya kahit may patunay na nagsasabi siya ng totoo. Hindi lamang siya hindi naniniwala sa kanya, ngunit nag-alinlangan din siya sa pagkatao ni Thomas. Siya ay karaniwang delusional. Ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. "Hindi naman importante ang mga ito. Hindi ako nandito para kausapin ka tungkol sa lahat ng iyon ngayon. Bakit mo ako hinahanap? Isa lang akong ordinaryong estudyante sa universidad. May halaga pa ba ako sa'yo?" Hindi ipinagkait ni Gabriel kay Thomas ang anumang dignidad. Titiigang sinabi ni Thomas, "Alam kong close kayo ni Brad Dawson kamakailan. Dahil ba sa sakit ng nanay mo?" Nagiba ang kutis ni Gabriel sa pagbanggit ng kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Thomas, "Ang iyong ina ay laging may sakit. Sumuko ka rin sa napakaraming magagandang kolehiyo para lamang makapasok sa isang medikal na paaralan upang ituloy ang landas ng medikal na pag-aaral. Sa pag-asang maalis ang malalang sakit ng iyong ina. Napaka-admirable niyan. Lalong lumala ang kalagayan ng iyong ina. Naiintindihan ko na kinilig ka niyan dahil wala ka pang kakayahang pagalingin ang iyong ina. At eksakto sa oras na iyon nang nilapitan ka ni Brad Dawson. Siguro sinabi niya sa iyo na nakagawa siya ng paraan para gumaling ang sakit ng nanay mo, di ba?
At pinili mong maniwala sa kanya dahil siya ay isang nangungunang figure sa larangan ng medikal na may mga dekada ng klinikal na karanasan. Kung sino man ang makakapagpagaling sa iyong ina, dapat ay si Brad Dawson iyon. Malamig na tinitigan ni Gabriel si Thomas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, talagang hindi ko inaasahan na maimbestigahan mo ako ng lubusan. Pinalaan siya ni Thomas. Tinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito para sa isang layunin, huwag masyadong malapit kay Brad Dawson. Hindi niya mapapagaling ang iyong ina. Nilapitan ka niya para sa iba. At ikaw iyon. Hindi na nakayanan ni Gabriel. Napasandal siya sa mesa at tumayo. Nakakatuwa. Isa lang akong mahirap na university student. Ano bang meron sa akin na gusto ni Mr. Dawson? Hindi ako papayag na bastyusin mo pa si Mr. Dawson. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo dito. Gusto mo lang akong gamitin para sir-on si Mr. Dawson gaya ng ginawa mo dati, di ba? Sasabihin ko sa iyo ngayon, walang paraan na mangyayari iyon. Tinuro ni Gabriel ang direksyon ng pasukan ng library. Ito ang medical university, hindi ka estudyante o guro dito. Hindi ka man lang magulang ng isa sa mga estudyante dito. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para maupo dito? Lumabas ka, mawala ka na. Ang mga salitang ito ay umalangaw-ngaw ng malakas at malakas. Nalipat ang atensyon ng mga estudyante sa paligid sa pinanggalingan ng ingay. Nang mapansin nilang si Thomas pala ang nakaupo sa tapat ni Gabriel, magkasalungat ang ekspresyon ng mukha nila. Lahat sila ay hindi naiintindihan si Thomas dati. Ngunit talagang mabuting tao ba si Thomas? Mayroong iba't ibang mga opinyon tungkol dito pero gayon paman, hindi talaga malinaw ang lahat. Sa puso ng karamihan, mas pinili nilang maniwala kay Brad Dawson kaysa kay Thomas. Kabanata 667. Dahil matigas ang ulo ni Gabriel Frost, umiling si Thomas Mayo, tumayo, at sinabing, nasabi ko na ang gusto ko. Ikaw na bahala, Gabriel Frost. Umalis kaagad si Thomas nang matapos niya ang pinunta niya rito. Pinagmasdan ni Gabriel si Thomas habang paalis. Pareho siyang balisa at galit. Ba, sino sa tingin niya? Si Brad Dawson ay isang senior na may mabait at mapagmalasakit na kaluluwa sa puso ni Gabriel. Bukod dito, siya ang nag-iisang tagapagligtas ng kanyang ina. Paano niya hahayaan si Thomas na insultuhan at sir-on siya ayon sa gusto niya? Hindi na nakayanan ni Gabriel na maging kalmado at mag-aral. Mamantong hininga siya at lumabas ng library. Umuwi siya kaagad. Nakabalik ka na, Gabriel. Tinulungan ng yaya si Gabriel at inilagay ang kanyang mga libro sa isang tabi. Dirdiretsong pumasok si Gabriel sa bahay at umupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ng kanyang nakahiga na ina. Ang kanyang ama ay namatay noong siya ay napakabata. Ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Ang kanyang ina ay may malalang sakit. Maayos siya noong bata pa siya dahil wala itong epekto sa kanya. Ngunit habang tumatanda siya, nagiging malala ito habang lumilipas ang panahon. Sa huling 6 na buwan, napakaseryoso nito na hindi siya makabangon sa kama. Kung patuloy na lumalala ang sakit sa ganitong bilis, aabutin ng wala pang 1 buwan para sa isang libing na gaganapin. Nag-aral mismo ng medisina si Gabriel at naunawaan niya kung gaano kalubha ang kalagayan nito. Malaki ang posibilidad na mabuhay ang kanyang ina sa buwang ito mismo. Iyon ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Gabriel. Nanay. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ng kanyang ina at nagtanong, ano ang gusto mong kainin, Mom? Bibili ako para sayo. Ayokong kumain ng kahit ano, Gabriel. Gusto lang kitang makausap. Ilang na ang mga araw ko, kapag wala na ako, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Don't say that, Mom. Hindi mangyayari yun. Malapit na akong makipag-ugnayan kay Dr. Dawson at sinabi niya sa akin na may paraan para mapagaling ang iyong sakit. Kasalukuyan siyang gumagawa ng race data at magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Size, Gabriel, sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang estado ng katawan ko. Huwag ka nang mangistorbo sa iba. Hindi naman ako nakakabala ng iba. Habang nag-uusap sila, mas nalulungkot siya. Hindi na napigilan ni Gabriel na maiyak. Nagring ang phone niya sa mga sandaling ito. Pinunasan ni Gabriel ang luha niya bago tumingin sa phone niya at nag-wild sa tuwa. Si Brad Dawson ang tumatawag sa kanya. Hello, Dr. Dawson, may maitutulong ba ako sa iyo? Gabriel, nakahanda na ang race ita ng doktor para sa nanay mo. Libre ka ba ngayon?
Pumunta ka sa pwesto ko. Siyempre libre ako. Pupunta ako kaagad. Okay, maghihintay ako. Ibinaba niya ang tawag sa sobrang saya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabing, "Nay, si Dr. Dawson sa wakas ay nakapagbigay ng reseta para sa iyo. Pupunta ako ngayon. Sa lalong madaling panahon magiging mas mabuti ang pakiramdam mo." Pagkatapos niyang makipag-usap sa kanyang ina, umalis siya ngunit hindi bago nag-iwan ng ilang mga tagubilin sa yaya. Wala pang 40 minuto, nakarating siya sa medikal na pasilidad ni Brad Dawson. "Narito ako, Dr. Dawson." "Ma'am, halika dito." Iniling ni Brad Dawson kay Gabriel Frost na maupo sa tabi niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang listahan ng reseta at inilagay ito sa mesa. "Ito ang reseta na ginawa namin upang labanan ang malalang sakit ng iyong ina. Naniniwala kami na maaari naming gamutin ito. Totoo ba ito? Gabriel, mag-aral ka rin ng medisina. As for if it is the real deal or not, malalaman mo after taking a look." Hindi na nakapaghintay si Gabriel. Kinuha niya ang reseta at sinimulang tingnan isa-isa ang mga halamang gamot sa listahan. Ang unang ilang halamang gamot sa listahan ay mabisa laban sa sakit ng kanyang ina. Ngunit sila ay labis na karaniwan. Si Gabriel mismo ay gumamit ng ilan sa mga halamang gamot noon. Walang kakaiba doon. Nagpatuloy siya sa listahan. Natigilan siya sa numerong pang-11 damo. Buto ng kasiye. Ang buto ng kasiya ay malamig sa kalikasan at gayon din ang sakit ng kanyang ina. Hindi ba ito magiging sanhi ng pagbilis ng sakit? Pinapalala at pinapabilis ang kanyang kamatayan. Si Gabriel, na hindi nakakaintindi, ay nagtanong, "Dr. Dawson, itong buto ng kasiya. Mukhang hindi talaga angkop, tama ba?" Tumawa si Brad Dawson at nagtanong, "Gabriel, naiintindihan mo ng mabuti ang mga halamang gamot. Pagkatapos gumamit ng napakaraming halamang gamot sa buong taon, ano ang natutunan mo?" Napabuntong hininga si Gabriel. "Tunay na sinubukan kong gumamit ng maraming uri ng mga halamang gamot ngunit hindi ito gumana ng maayos. Ang pinakamaraming magagawa nito ay pansamantalang kontrolin ito." "Tama," paliwanag ni Brad. "Ang gamot na ginagamit mo ay masyadong karaniwan at konserbatibo. Tulad ng iba pang mga halamang gamot sa reseta na ito. Bagamat nagbibigay sila ng mga positibong resulta laban sa sakit ng iyong ina, hindi nila ito mapapagaling. Ang pansamantalang pagkontrol dito ay hindi rin magtatagal at ang sakit ay nababalik ng mas malakas kaysa dati." Masyadong konserbatibo sa kanyang paggamit ng mga halamang gamot. Kumunat ang noo ni Gabriel. Sa katunayan siya ay medyo konserbatibo ngunit ang buto ng kasiya na ito ay wala sa tanong. Hindi ito ang problema tungkol sa pagiging konserbatibo o hindi, ngunit pinalayas nito ang kanyang ina. Nakita ni Brad Dawson ang pagdududa sa kanyang mga mata. "Gabriel, hindi mo maintindihan kung bakit cassia seeds ang ginagamit ko, hindi ba? Totoo na ang buto ng cassia ay may likas na lamig. At ang sakit ng iyong ina ay ganoon din. Hindi maitatanggi na ang paggamit ng buto ng cassia ay maaaring mukhang nagpapulala ng sakit. Ngunit palaging may dalawang panig sa isang barya." Si Gabriel ay taos-pusong humingi ng gabay sa kanya, "Dr. Dawson, handa akong matuto. Please enlighten me." Inaplos ni Brad Dawson ang kanyang balbas at nagpatuloy, "Gumagamit ako ng mga buto ng cassia upang labanan ang lason na may lason." Kabanata 668. Upang labanan ang lason sa lason. Bagamat sa teknikal na tunog ay maaaring gumana ito, bilang isang medikal na estudyante mismo, si Gabriel ay may malalim na kaalaman sa larangan ng medikal. Palagi niyang nararamdaman na ang pakikipaglaban sa lason ay hindi talaga maaasahan. Tumingin siya kay Brad Dawson at nakaramdam siya ng hindi pagkakaunawaan. "Dr. Dawson, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Ngunit sa palagay ko, hindi ba mapanganib na gawin ito?" Nag-iba agad ang kutis ni Brad. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Gabriel at sinabing, "Naiintindihan ko na mukhang delikado, Gabriel. Kahit na hindi ko gagawin ito sa isang magandang araw. Ngunit dahil ito ay isang emergency, kailangan nating kumuha ng ilang mga panganib. Isipin mo, wala pang 1 buwan na lang ang natitira sa nanay mo. Baka umalis na siya anytime soon. Kakayanin ba nating gawin ang ating matamis na oras at subukan ang lahat? Kailangan nating kunin ang panganib na ito. Malaki ang posibilidad na mailigtas natin ang iyong ina.
Mas gusto mo bang panoorin ang iyong ina na umalis ng ganoon lang o gusto mong makipagsapalaran upang mailigtas ang iyong ina, Gabriel? Pumili ka. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo. Sa tingin mo ba sasaktan kita? Hindi komportable si Gabriel sa mga salitang iyon. Totoong kaya niyang tumanggi na tanggapin ang kabaitan ni Dr. Dawson at lumayo. Ngunit ang paglayo ay nangangahulugan ng pagtalikod sa anumang posibilidad na mabuhay ang kanyang ina. Nangangahulugan iyon na sila ay maghihiwalay magpakailanman sa loob ng wala pang isang buwan. Ayaw niyang maranasan ng kanyang ina ang ganoong pagtatapos. Kaya naman, bakit hindi kunin ang panganib na ito at sumugal? Paano kung ito ay isang tagumpay? Kahit na hindi ito nagtagumpay, hindi bababa sa walang pagsisisi sa paggawa ng wala. Naniniwala ako sa iyo, Dr. Dawson. Tumango si Gabriel na nagpapahiwatig ng kanyang pagpili na maniwala kay Brad Dawson. Dr. Dawson laughed, nadama niya ang kasiyahan. Pagkatapos ay humarap siya sa kabilang panig at sinabing, halika rito sandali, Merrick. Pumunta si Merrick Dawson sa kanyang ama. Ano ang problema, tatay? Ipinasa ni Brad Dawson ang Race Eta sa kanya. Kunin ang mga halamang gamot ayon sa Race Eta. Bigyang pansin ito, walang mga pagkakamali sa dami o uri. Naiintindihan ko. Nang kukunin ni Merrick ang Race Eta at aalis na sana, sinabi ni Brad Dawson, tandaan na pumili ng gamot na may pinakamagandang kalidad, huwag maging maramo. Sige. Naantig si Gabriel na pinakitunguhan siya ni Brad ng maayos at ginawa niya ang lahat para matulungan siya. Napaluha siya. Ginoong Dawson, wala akong ideya kung paano ka masusuklian sa pagtulong mo sa akin. Itinaway ni Brad ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangang magpasalamat. May sarili akong motibo para tulungan ka. Motibo. Tama iyan. Natatawang sabi ni Brad, ang isang mahusay na estudyanteng tulad mo ay tiyak na mapupunta sa isang malaking ospital o klinika kapag nakapagtapos ka na. Tinutulungan kita ngayon dahil umaasa akong maaari kang maging kahaliliko na pumalit sa aking lugar dito. Mas lalo pang naantig si Gabriel sa narinig. Sino si Brad Dawson? Siya ang pinuno ng industriya ng pharmaceutical sa Southland District. Bawat isang taon, napakaraming mahuhusay na estudyante ang gustong sundan si Brad at matuto mula sa kanya, hindi pa banggitin ang pagiging kahalili niya. Para kay Brad ang mataas na pagtingin kay Gabriel ay ang kanyang mga pagpapala para sa paggawa ng mabubuting gawa sa mahabang panahon. Siya ay lubos na hindi nakaimik. Ginoong Dawson, ikaw ay tulad ng isang magulang sa akin. Tatandaan ko ang iyong kabaitan sa buong buhay ko. Itinaway ni Brad ang kanyang kamay. Ginagawa mo kasing seryoso. Habang nag-uusap pa sila, bumalik si Merrick na may dalang isang bag ng herbs. Naimpake ko na ang lahat ng mga halamang gamot alinsunod sa Race Eta, tatay. Sige, ipinasa ni Brad ang pakete ng mga halamang gamot kay Gabriel. Gabriel, bumalik ka at ihanda mo ang gamnat para sa mama mo, huwag ka nang magstay dito. Hayaan siyang magpahinga pagkatapos uminom ng gamot para gumaling siya sa lalong madaling panahon. Sige. Kinuha ni Gabriel ang mga gamot habang paulit-ulit na nagpasalamat kay Brad. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umuwi. Kabanata 969. Pinagmamasdan ni Brad si Gabriel nang umalis siya sa lugar at ang kanyang mabait na mukha ay unti-unting naging masama. Nang hindi na makita si Gabriel, tumawa si Brad ng malakas na parang demonyo. Sinabi ni Merrick Dawson, ang hanggal na ito ay nagsasabing nag-aaral ng medisina ngunit hindi niya naintindihan ang mga pangunahing prinsipyo ng medisina. Anong basura? Mamamatay kaagad ang nanay niya pagkatapos kainin ang buto ng kasya. Inaplos ni Brad ang kanyang balbas at sinabing, hindi mo siya masisisi dito. Napansin nga niya na may mali, ngunit nakakalungkot na napakabata pa niya para maunawaan ang kadiliman ng lipunan. Pagkatapos matuto mula sa pagkakamaling ito, bibigyan pa niya ng pansin sa hinaharap. Tumawa si Merrick. Sa hinaharap, Dad, tama ba? Sa wakas ay napansin ni Brad ang kanyang sinabi. Tama ka, naloko ako. Dapat niyang bigyang pansin ang susunod niyang buhay. Ahaha. Nagkatinginan ng mag-amang Dawson at nagtawanan. Sa kanilang pananaw, si Gabriel, pati na rin ang kanyang ina, ay parehong patay na. Sa kabila, nagmamadaling umuwi si Gabriel dala ang gamot. Walang sinasabi, sinimulan niyang ihanda ang mga ito. Inabot ng 2 oras bago maihanda ang gamot. Ibinuhos ni Gabriel ang gamot sa isang mangkok at hinaipan ito ng kaunti para hindi masyadong mainit.
Pagkatapos ay dinala niya ito sa kama ng kanyang ina. Ma, ito po ang gamot na nakuha ko kay Mr. Dawson. Inumin mo ito at gagaling ka. Halika nanay, tutulungan na kita para makainom ka ng gamot mo. Kahit na sa tulong ni Gabriel, napakahirap para sa kanyang ina na umupo. Kinuha niya ang mangkok ng gamot gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Mabango ang amoy ng gamot kaya naduduwal siya bago pa man ito inumin. Anak, anong gamot ito? Napakabango. Sabi ni Gabriel, Nay, laging masama ang lasa ng mabuting gamot. Tiisin mo at inumin mo para gumaan ang pakiramdam mo. Tumango ang kanyang ina at itinaas ang mangkok ng gamot. Tiniis niya kung gaano ito kasuklam-suklam at ininom ang lahat sa ilang subo. Sa loob ng 2 minuto pagkatapos ng pag-inom ng gamot, naramdaman niya na may matinding problema. Nakaramdam siya ng panginginig sa buong katawan, sobrang hindi komportable ang kanyang tiyan, parang may bagyo sa kanyang tiyan. Sa huli, samukha siya ng isang subo ng dugo. Nanay! Nabigla si Gabriel na hindi nakaimik habang pinagmamasdan ang eksenang lumaganap sa mismong mga mata niya. Tinurog niya ang mangkok ng gamot at kumapit sa kanyang ina. Mama, ano pong nangyayari sa inyo? Kawalang tigil na pag-ubo ng dugo ng kanyang ina, hindi siya makabuo ng anumang maririnig na salita. Mapatla ang kanyang kutis, malamig ang kanyang mga kamay at paa. Parang anumang oras ay mamamatay na siya. Natakot si Gabriel. Hindi ba sinabi ni Brad na gagaling siya pagkatapos uminom ng gamot? Bakit mas lumala imbes na gumaan ang pakiramdam niya? Maliban na lang kung natalo sila nitong taya. Hindi niya kayang makitang namamatay ang kanyang ina sa kanyang harapan. Sinigawan niya ang yaya, tumawag ka na sa 120, bilasan mo, baka hindi makaabot ang nanay ko. Nagmamadaling tumawag si yaya. Sa loob ng 10 minuto, dumating ang ambulansya at agad na dinala sa ospital ang kanyang ina. Sumunod naman si Gabriel. Ang kanyang ina ay ipinadala kaagad sa emergency room. Hindi siya mapatatag sa mahabang panahon. Nagtaas baba si Gabriel sa harap ng emergency. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Kailangan mong maging okay, nanay. Ang pag-iisip na tuluyang mawalay sa kanyang ina ang nagpatulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi basta-basta lumuluha ang mga lalaki. Kapag ginawa nila, ang kanilang mga puso ay dapat na malapit sa breaking point. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto sa emergency room at lumabas ang doktor. Kamusta ang aking ina, doktor? Hindi sumagot ang doktor, sa halip ay nagtanong, ano ang pinakain mo sa iyong ina, Gabriel? Kabanata 970. Natigilan si Gabriel sa tanong nito. Pinainom ko lang ng gamot si mama. Anong gamot? Ito ang Reseta. Ipinasa ni Gabriel ang Reseta sa doktor. Nang kunin ito ng doktor at tingnan, nagalit siya. Tinawian ng doktor ang Reseta at galit na sinabi, Gabriel, estudyante ka rin sa Pharmaceutical University at nagre-research ka rin sa medisina. Hindi mo ba alam ang pinakapangunahing teorya ng parmasyutiko? Mas alam mo ang kalagayan ng iyong ina. Gayunpaman, binigyan mo pa rin siya ng lisinopril na nagpapababa ng presyon ng dugo. Nararamdaman mo ba na ang iyong ina ay nabuhay ng napakatagal, kaya gusto mo siyang mamatay ng maaga? Nagulat si Gabriel sa sinabi ng doktor. Sa totoo lang, alam niya ang function nito at naisip din niya ang mga posibleng kahihinatnan. Ngunit pagkatapos siyang payuhan ni Brad, sumuko siya sa pagtitiwala sa kanyang sarili. Nauutol na sabi ni Gabriel, Mr. ibinigay sa akin ni Brad Dawson ang Reseta na ito. Sabi ni Mr. Dawson. Brad Dawson. Haha, sabi ng doktor, yung Brad Dawson na puro pera lang ang iniisip. Matagal ko na siyang kinasusuklaman. Noong nakaraan, ang industriya ng pharmaceutical ay dating napakaunlad sa ilalim ng patnubay ni Ginoong Owen. Ngayon, tingnan mo si Brad, halos sirain niya ang buong industriya ng medikal. Ano? Si Mr. Dawson ay hindi ganoong klaseng tao, tama ba? Anong ibig mong sabihin, hindi siya? Sabi ng doktor, Gabriel, mababa talaga ang tingin ko sa iyo. Kung hindi maliligtas ang iyong ina ngayon, ikaw ang magiging salarin, ang mamamatay tao. Habang nagsasalita ang doktor, itinapon niya ang Reseta sa sahig at galit na naglakad pabalik sa emergency room. Natigilan si Gabriel habang nakatayong mag-isa. Hindi siya makatayo o makaupo. Panay ang tingin niya sa Reseta sa sahig at hindi makapaniwala.
Nagtiwala ba ako sa maling tao? Imposible. Isa lang akong mahirap na estudyante sa unibersidad. Anong uri ng gantimpala ang makukuha sa akin ni Mr. Dawson? Wala siyang pakiusap sa akin, kaya imposibleng saktan niya ako. Dapat may mali dito. Dapat may mali. Nalungkot si Gabriel. Kung siya talaga ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina bilang resulta ng race eta, hinding-hindi niya mabubuhay ang pagkakasala. No way, kailangan kong malaman ito. Nagmamadaling umalis si Gabriel. Huminto siya ng taxi at dumiretso sa medical company. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumasok sa opisina ni Brad. Nanlaki ang mata niya at pinandilatan si Brad. Alam ni Brad kung ano ang nangyayari nang makita niya ang hitsura ni Gabriel. Binigyan mo ba ng gamot ang nanay mo? Tanong ni Brad kahit alam na niya ang sagot. Oo. Kamusta siya? Nagnanga si Gabriel at sinabing pagkatapos uminom ng gamot ang nanay ko, hindi na siya gumaling. Sa halip, pinalala nito ang kanyang karamdaman. Tinabi ng doktor na lisinopril ang gumawa niyan. Ang nanay ko ay nasa emergency room na ngayon at maaari siyang mamatay anumang oras. Nang marinig ni Brad ang mga resulta, hindi siya mukhang nabigla ngunit nahanap niya ito na natural. Tanong ni Gabriel, Mr. Dawson, wala ka na bang ibang sasabihin? Pumalaklak si Brad. Ano pa ba ang dapat kong sabihin? Ayaw mo bang ipaliwanag kung bakit nangyari ito? Bakit ako magpapaliwanag? Gabriel, nag-aaral ka rin ng medisina. Hindi mo ba naiintindihan ang prinsipyo? Anong uri ng kondisyon mayroon ang iyong ina? Anong uri ng gamot ang lisinopril? Kaya niya bang ubusin? Naikuyom ni Gabriel ang kanyang mga kamao. Ang aking ina ay hindi maaaring uminom ng lisinopril. Ngunit, sinabi mo na dapat nating i-take ang panganib at kontrahin ang lason sa isa pang lason. Naniwala ka lang sa sinabi ko. Malamig na sinabi ni Brad, kaya kung sasabihin ko sa iyo na ako ang reincarnation ni Jesus, maniniwala ka ba sa akin? Pinabaluktot niya ang katotohanan. Ang galing ng dila. Nang marinig ni Gabriel ang sinabi ni Brad, hindi na siya nakapagpigil pa. Sumigaw siya, Brad Dawson, ang kulit mo. Wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Papatayin kita. Bago siya kumilos ay agad na dumating ang dalawang bodyguard mula sa likuran at sinakop si Gabriel. Isa lamang siyang mahina at magiliw na estudyante sa unibersidad. Paano siya tatayo laban sa mga maskuladong bodyguard? Napahawak siya ng mahigpit at wala siyang magawa. Umiling si Brad. Wala akong choice. Huwag mo akong sisihin. Tigaw ni Gabriel, no choice. Anong balak mo? Kung gusto mo ng pera, wala ako. Pera. Umalaklak si Brad. Alam kong wala kang pera, ngunit mayroon kang malusog na katawan. Huminto muna siya saglit bago nagpatuloy sa sasabihin, Gabriel, let me be honest with you. Mayroon akong paraan upang mailigtas ang iyong ina at ganap na magamot ang kanyang sakit. Hindi naniwala si Gabriel. Kanina ka pa ba nagsasalita ng kalokohan? Sa tingin mo ba maniniwala ulit ako sa'yo? Sabi ni Brad, may sakit ang nanay mo dahil may problema sa poly niya. Gabriel, kung handa kang isakripisyo ang iyong katawan at ibigay ang iyong poly sa iyong ina sa pamamagitan ng transplant, hindi ba siya makakaligtas? Iyon ay tila isang solusyon, ngunit ang mga operasyon sa pagpapalit ng poly ay lubhang komplikado. Hindi sila maaaring isagawa ng mga normal na tao. Gayunpaman, kung ginawa ito ni Brad, marahil ito ay gagana. Pero, mapagkakatiwalaan pa kaya niya si Brad. Nagpatuloy sa pagsasalita si Brad nang makita niyang nag-aalangan si Gabriel. Nilinawin ko ito. Ginawa ko ito dahil gusto ko ng ilang organ sa katawan mo. Gusto kong ilabas ang iyong mga organo at ilipat ito sa aking marangal na pasyente. Ako ay isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas, bagaman. Hindi ako kailanman lumalabag sa batas, kaya hindi kita maaaring patayin ng walang dahilan at kunin ang iyong mga organo sa pamamagitan ng puwersa. Hence, tinitigan ni Brad si Gabriel at tumawak kaya pinilit kita sa isang dead end para masunod mo ako. Ipinakita ni Brad ang dalawang daliri. Gabriel Frost, ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, panoorin mong mamatay ang nanay mo. Pagkatapos, naging mamamatay tao ka at nahatulan ng kamatayan dahil nilason mo ang iyong ina. Pangalawa, pinili mong isakripisyo ang sarili mo. Ibigay ang iyong poly para iligtas ang iyong ina at ako ang personal na gagawa ng operasyon para sa kanya.
Bilang isang kondisyon, ang iba pang mga organo sa iyong katawan ay kailangang ibigay sa aming medical company at ako ang hahawak sa kanila. Napakahirap pumili sa pagitan ng mga opsyon.